Paalala po sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak at mga kinakaibigan nila online. Isang dalagita kasi ang nabiktima ng isang nagpanggap na estudyante pero 37 anyos na pala. Ang kahindik-hindik na pababastos at pananakot sa kanya, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Nang magkita na ang complainant at target ng operasyon, kumilos na ang mga ahente ng NBI-NCR at agad inaresto ang 37 anyos na suspect na taga Bacoor, Cavite. Ayon sa NBI, tinarget ng suspect ang 17 anyos na biktimang taga Palawan nang makita niya ito sa isang dating app. Nang makuha ang loob, doon na niya ito hiningan ng mga sensitibong picture at video. Inikayat siya na magpadala ng nude photos and videos at nag-offer pa ng 100 pesos, 500 pesos per photo and video. Ang victim naman natin sa inaakala na boyfriend na nga niya itong kachat niya, nagpapadala naman. Di pa raw na kontento ang suspect at puwersahan ng hinihingan ng mga dagdag na masaselang videos ang menor de edad na biktima. Pinilitin daw niyang bumiyahe pa Maynila ang biktima. Ang sinasabi nito ni alias Charles pumunta ka rito at magsama tayo. Sumama ka sa akin, mag-check-in tayo. May kasama ng pananakot. Ikakalat sa social media nitong lalaki at padadala sa school niya, sa family niya. Yung bata naman ay natakot. Di na itinanggi ng suspect ang reklamo sa kanya. Gusto ko rin sana siyang talagang lumabas ng Maynila. Dahil na gusto ko nga po siyang makasama. Dahil po sa bugso na rin siguro ng damdamin. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko, nasabi ko na hindi ko sinabi na totoo na meron din akong asawa. Galit na galit naman ang magulang ng biktima. Gagawa akong paraan, ipaglaban ko talagang ginawa niya sa anak ko. Kababuyan niya. Pakulong ko talaga siya, sir. Sasampa natin siya ng kasong Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Republic Act 10175 dahil gumamit siya ng sa cyber dito at isa pa consented abduction in relation to RA 7610. Minor itong biniktima niya at gumamit siya ng gadget, so we're looking at 12 years pataas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos ng Pangulo na busisiin kung paano umanong naibenta ng palugi ng NFA ang mga bigas sa ilang pinaburang trader, nag-iimbestiga na rin ang isang komite sa Kamara. Paliwanag ng isa sa 100 nasuspindi dahil sa issue, sumunod sila sa patakarang dati na raw ginagawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. So we have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as... Pinasusuri na ng Pangulo ang mga pamamaraan sa National Food Authority kasunod ng suspensyon ng higit 100 mga opisyal nito na sangkot umano sa patalong pagbebenta ng mga bigas nito sa mga pinaburang trader. Gustong busisiin ng Pangulo kung paano ito ginawa nang walang board approval at pakikipag-ugnayan sa Agriculture Department at sa Gabinete. Sa Kamara naman nagsimula ng motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food. November, December, ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yun, umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang? You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus. Ayon sa House Committee on Agriculture and Food, may mga dokumentong nagpapakita na sa halip na 75,000 na bags ng bigas, maaaring 150,000 na bags ang binenta ng NFA.
Mahigit 107 million pesos ang lugi ng gobyerno sa taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura dahil ibinenta ito ng 25 pesos per kilo imbes na 39 pesos per kilo para mabawi ang gastos. Sabi na naghain ng reklamo, hindi raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. Paglabag umano ito sa Government Procurement Reform Act ayon sa isang Deputy Majority Leader. Pero sabi ng Commission on Audit o COA, hindi na ito sakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil hindi ito procurement kung hindi disposal. Sabi rin ng suspendidong administrator ng NFA, hindi kailangan dumaan sa bidding ang pagbebenta batay sa COA Circular 1989-296. Kaya hindi rin nagpapabid ang mga sinundan niyang administrator. Ang patakaran umano, kailangan ibenta ang bigas na nagsisilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para masigurong ligtas pang kainin. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed. Gayunman, pinuna pa rin sa pagdinig kung bakit binenta ito sa dalawang private trader imbis na ialok sa mga government agency na kailangan ng bigas tulad ng Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology at Social Welfare Department. So from 1,250 naging po 2,250 per sacks of rice. Minimal. Sabi ng isang trader na nakabili, siniguro nilang maayos ang transaksyon. I believe everything is done in due process. Pero hindi pa nila kinukuha ang biniling bigas sa NFA warehouse. Pag-aaralan ng NFA Council kung maaaring isoli ang pera sa mga nakabili ng bigas sa NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Samantala, personal na inihain ng Ombudsman ng Sabina sa opisina ng National Food Authority o NFA para hingin ang listahan ng ilan itong bodega. Partikular na hinihingi ang pinanggalingan umano ng mga bigas na ibinenta ng palugi sa ilang pinaburang trader. Kabilang sa iniimbestigahan ng mga warehouse sa Zamboanga, Jolo, Nueva Ecija, Cebu, Bohol at Antique. Bahagi raw ito ng investigasyon sa 139 na NFA officials kabilang ang mismong administrator na si Roderico Bioco. Humarap kay Ombudsman Samuel Barteras ang bagong officer in charge ng NFA na si Piolito Santos. May mga naibigay na raw na ilang listahan pero may iba pang ihahabol bukas. Napakahalaga sa amin dahil gusto namin malaman ang katotohanan. We're only after the truth. Para malaman ng taong bayan anong katotohanan, anong nangyayari. Tila naabot na ni Filipino pop star Sara Geronimo ang mga tala. Si Sara kasi ang first ever homegrown Filipino artist na pinarangalan ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Stunning in her pink long gown si Sara nang rumampa sa red carpet sa LA, California. Sa interview ng Billboard, sinabi ni Sara na big responsibility ang maging recipient ng award. Binati din ni Sara ang kanyang ina at tinawag siyang my hero. Nagpasalamat din sa isang tweet si Sara na alay ang pagkilala sa mga mahuhusay na Filipino artist. Proud hubby naman ng Black Rider star at unang hit host na si Mateo Gutticelli na kasama niya rin all the way sa LA. Isa naman sa presenter ang may dugong Pinoy na si Saweetie. Nahulikam ang rambulan ng mga gwardya at tricycle driver sa labas ng isang mall sa Zamboanga City. Kita sa video habang inaawat ang dalawang nagsusuntukang lalaki, may iba pang nanggulo at nanakot ng mga tao gamit ang bolo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang gulo dahil sa pagparada umano ng mga tricycle sa labas ng mall. Sinubukan po ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang panig ng mall at ng mga dawit na gwardya pero hindi pa sila nagbigay ng pahayag. Pupulungin naman ng City Administrator's Office ang mga leader ng Tricycle Association sa lungsod para hindi na maulit ang gulo. Hinahanap naman ng pulisya ang ibang sangkot para mapatawan ng karampatang parusa. Hindi na kailangang bumiyahe pa Japan para maghanap ng mga punong hitik sa bulaklak tulad po ng cherry blossoms.
Singganda rin yan ang ilang may pagmamalaking puno sa Pilipinas na namumukadkad na sa ganito pong panahon. Alamin kung saan sa pagtutok ni Salima Refran. Konnichiwa! Cherry blossoms, check. Japan feels, check na check. Para mo-witness ang patok na mala cherry blossoms experience na yan, di mo na kailangan pang lumipad abroad dahil meron din yang Pinoy version. From Japan, welcome to Cagayan. Presenting ang mala cherry blossom trees sa National Highway sa bayan ng Alcala. Picture perfect ang mga ito, lalo ngayong panahon ng kanilang pamumulaklak. Yan ang Salingogon trees na itinanim mismo ng Alcala LGU. Tuluyan itong yumabong na hanggang 140 feet na may kapansing-pansing pink na mga bulaklak. You want more? O ito, Japan Feels Pinoy Edition. Japan? Naa, 'cause this is Kalinga. Angat ang ganda ng mga puno ng Madre de Cacao o Cacahuate tree na yan sa Barangay Pulo sa Tabuk City. Kung nasa bucket list mo makapunta sa Japan, pero nasa iyong tepidity era, edi tara muna rito sa ilang Japan-inspired pasyalan na matatagpuan here in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong gabi, saan ang punta? To the moon. Matapos kasi magit 50 years muling narating ng Amerika ang buwan. Ang Pilipinas kaya kailan? Isa na namang giant leap sa pag-aaral sa buwan ang ginawa ng Estados Unidos kamakailan. Matapos kasi ang mahigit kalahating siglo, ang US muling nakarating sa buwan. Ito'y na mag-touchdown o lumapag sa lunar surface ang uncrewed six-legged robot lander, ang Odysseus. Ang Odysseus na ginawa at nilaunch ng Texas-based company na Intuitive Machines, ang pinakaunang commercial spacecraft na matagumpay na nakarating sa buwan. They want to prove that private companies are capable of doing it on a smaller budget. If it is via these private companies, then mas marami yung mission na mapapadala. Mas madali din yung science that we can do in the moon. Lumapag ito sa South Pole ng buwan. They are trying to look for ice kasi merong ice na malapit sa South Pole ng moon. They want to check if gaano siya karami, if may tubig. Pwede siyang gawing raw material for fuel that can launch rockets in the future. Pwede kasing gawing gateway yung moon in going to Mars. Kuya Kim, kailan ba unang narating ng tao ang buwan? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang human-made object na nakarating sa buwan ay ang Luna 2 ng Soviet Union noong September 13, 1959. Ang first crewed mission naman na nag-touchdown sa buwan ay ang Apollo 11 noong July 20, 1969. Si Neil Armstrong ang pinakaunang tao nakaapak sa buwan. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Maliban sa Soviet Union at US, tanging China, India at Japan pa lamang ang mga bansang matagumpay na nakarating sa buwan. Ang Pilipinas, may plano kayang magpadala ng mission sa buwan? Ngayon sa Pilipinas, wala pa. Although of course, we are not discounting na in the future is makakontribute tayo ng mission or payload possibly papunta sa buwan. Kaya din importante sa atin itong Intuitive Machines na milestone na to. It's one step closer to that platform na pwede tayong bumili tapos makakarating din tayo sa buwan. Kung sa Earth, meron lang tayong isang buwan na pinag-aaralan. Alam niyo ba kung ilan ang meron sa planetang may pinakamaraming buwan? Ayon sa huling bilang, ang planetang Saturn ay meron lang namang 146 moons. Hindi pa kasama sa bilang ang nagagandahan nitong mga rings. Mas marami pa ang buwan ng Saturn kaysa sa lahat ng iba pang planeta sa solar system na pinagsama-sama. Ang isa sa buwan ng Saturn, ang Titan, abay may sarili pang atmosphere. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa harap ng kamera, tumatak sa marami ang husay sa pag-arte ni Jacqueline Jose. Pero sa likod, lalong tumatak sa mga kakilala ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya may kurot sa puso ang buhos ng pagpupugay sa ika-4 na araw ng burol ng internationally awarded actress. Yan ang report ni Aubrey Carampel.
Patuloy ang pagdating sa burol at pagbuhos ng pakikiramay para sa yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Dumalaw kanina sa burol sina Star for All Seasons Vilma Santos Recto, FDCP Chairman Tirso Cruz III, Boots Anson Rodrigo, Lito Pimentel, Maricel Soriano at Max Collins. Hindi mo nga matatawaran like yung a talent like her doesn't come every day. Yun yung tinatawag namin na gift. Yes, it's a gift. Si Jane or si Jacqueline Jose, gift siya ni Lord sa industry. Yes. And we're all very, very proud of her. Kaya she's a big, big loss sa industry. Lastly, salute, Jane. Dumating naman kagabi ang mga veteranong aktor na sina Bembol Rocco at John Arcilla. Personal na nakiramay si Senator Robin Padilla sa pamilya ni Jacqueline na itinuturing daw niyang matalik na kaibigan. Si Asia's multimedia star Alden Richards, in shock pa rin daw sa pagpanaw ng kanyang tita Jane na nakasama niya sa ilang serye gaya ng Mundo Mo'y Akin, Ilustrado at The World Between Us. It was very heartbreaking. Felt like I lost a mom. Ang sakit-sakit, sobra. She's family. She calls me every now and then. She congratulates me with projects kahit hindi ko siya kasama. She scolds me kapag meron akong hindi magandang performance. Si Sid Lucero na kapatid ng anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman, ikalawang inaraw ang turing sa yumaong aktres. Sa kanyang post sa Instagram, suot ni Sid sa unang gabi ng burol ang Cannes Film Festival shirt na bigay ng kanyang tita Jane. My very first movie was with her. My very first acting lesson was with her. She was there when my dad was taking care of me nung tinuli ako. Tita Jane is not just Tita Jane. She's one of my other moms. Andy's strong. She's back. She's got all the support from everybody. Inalala rin ng ilan pang kapuso stars ang kanilang memories with Tita Jane. Ang dami niyang mga ad-lib na talagang hindi ko napigilang tumawa. Tapos hindi na lang nakat kasi ang ganda nung pagkakabato ni Miss Jacqueline. Ang dami po niya mga advice sa akin, mga tips sa akin para magtagal sa industriyang to. Ngayong gabi magkakaroon ng tribute program ang talent management ni Jacqueline na PPL Entertainment Incorporated para sa aktres. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras.